What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagbi-blink-blink lang ang charging indicator. Ang model po nito ay Poco X3 Pro. Kahit palitan mo ng battery, nagbi-blink pa rin ang taas. Ayan mga idol, so nabuksan na po ito ng may-ari pala at chinek at hindi naman naayos. Ayan mga idol, i-check na po natin. At kung napapansin nyo mga idol, yung charging indicator niya kapag i-on natin or i-charge po natin, ayan ganyan lang talaga siya. Wala pong makikitang display. Kapag isaksak naman natin, ito po yung mangyayari. Hanggang blinking light notification only. Wala pong charging indicator na makikita. Sa tingin nyo mga idol, CPU kaya ito? Panoorin nyo po ang full video. At grabe mga idol, magulat kayo sa gagawin ko. Grabe mga idol, na logic ko na naman ang paggawa dito. Ayan, dahil natanggal ang takip, tanggalin natin lahat ng screw at mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out po sa inyong lahat. At dito mga idol, sinubukan ko po i-backlas kabit ang battery at nakita ko naman na nakakabit talaga siya. At sinubukan ko ng bagong battery, baka nalubat lang or na-drain. Ayan mga idol, brand new battery po ito at meron po itong laman. Para makita natin, baka mamaya sa battery lang na-drain po ng sobra dahil nagbi-blink-blink po siya. Ayan mga idol, i-open natin at kung napapansin nyo mga idol, ganon pa rin, nagbi-blink pa rin ang taas kapag i-open natin. So wala po siyang pagbabago. Saan kaya ang tama at paano ito ginagawa? Ayan mga idol, next step ko pong ginawa ay inalis ko po yung mga flex, tiningnan ko po yung motherboard sa ilalim, baka mamaya sa CPU na pala ang tama. At nakita ko naman mga idol, ayan, inangat ko po yung motherboard. So madalas kasi nito mga idol kapag nagbi-blink ay talagang CPU po yan ang tama, 99.9%. Pero dito sa ginawa ko mga idol, ayan, meron po palang natanggal na maliit na capacitor. Madalas po nito kapag nalalaglag ay natatanggal yan. Kaya kung meron kayong ganitong model Poco X3 Pro at nagbi-blink, pwede nyo po i-check dito. At kapag kagaya po nito na nagbi-blink lang at natanggal yan, ganito po ang gagawin yung mga idol. Ayan, naglagay po ako ng plugs mga idol at nilinis ko po yung banda sa may natanggal na capacitor at nag-apply ako ng plugs. At nilinis ko banda doon sa natanggal at ito po yung gagawin yung mga idol. Ipag-short nyo lang yan. Ayan, kitang-kita po yung may pula. Gamitan nyo po ng tingga at pwede rin jumper wire. Kapag natatanggal po kasi yan mga idol, nawawala po ang supply ng battery. Kaya kung napapansin nyo kanina, nagbi-blink-blink lang siya. Wala na po siyang supply. Kaya ang gagawin natin para bumalik ang supply ng battery, ipag-short po natin yan mga idol. Ayan, after natin na pag-short, ayan mga idol, meron na po siyang jumper or tingga. Kaya ayan, i-testing na po natin at grabe mga idol, magulat po kayo sa ginagawa ko at maisip mo talaga na CPU ito. Madalas kasi mga idol kapag nagkaganon ang eksena ay nire-revolve po talaga ang CPU. At dito mga idol, ayan, ito po yung hitsura after natin na jumper ang linya. Gumana po siya kaagad, nakaligtas po sa halagang 2K mahigit. Kasi mga idol, madalas kapag ganon po talaga na nagbiblink ang charging indicator, nire-revolve po talaga ang CPU at gagastos ka ng malaki. At dito mga idol, talagang napakaswerte po ng may-ari. At buti na lang na check ko po doon banda at hindi po siya nagagastos ng ganun kalaki. Kaya ayan mga idol, kung napapansin niyo po, ito po yung ginawa natin. Ayan, meron pong tingga. Capacitor po yun na mali. Importante po yan magdikit mga idol dahil yan po ang pinaka-supply ng battery. Kapag nawala yon, ang mangyayari, magbi-blink lang po talaga siya. Kaya ayan mga idol, subukan po natin mamaya kung talagang mag-normal na ba ito, mag-charge sa ba ito ng normal. At ayan, ikabit muna natin lahat. At grabe mga idol, buti na lang napansin ko na nawala ang capacitor na maliit. Sobrang liit lang po niyan mga idol. At ayan, kung napapansin nyo po, nag-normal na rin po ang charging, back to fast charging na meron siyang 3%. At tingnan natin yan mga idol, mamaya kung magtuloy pa ba sa menu dahil ayan, hindi pa natin na-open at baka mamaya maglugo-lugo lang po ito. Madalas nito mga idol, kapag CPU naglugo-lugo, hindi ma-open. Kaya ayan, balik natin lahat ng screw, pati po yung lagayan ng SIM at tingnan din natin kung may signal. At kung napapansin nyo mga idol, normal na rin ang charging indicator, naka-steady na dahil meron na pong charging indicator battery na makikita. At isarado natin huli mga idol. Ayan, napakarami pong dikit na nilagay dito. Ang kunat po niyang tanggalin dahil T7000 po ito. Napakakunat po niyan kapag natuyo na. Kaya ayan, ang ginawa ko, nag-apply ako ng double-sided tape. Pinatong ko na lang at dikit na dikit pa rin naman ito mga idol. Kasi kung tanggalin pa natin, maubos po yung oras natin. At kung napapansin nyo mga idol, fitted pa rin naman
naman ang takip. At ayan, nagkarga po siya kaagad at nilagay ko po siya sa housing para madikit pa ng magdikit ang pinaka T7000. Mapipress po siya at inopen na natin mga idol. Tingnan natin kung magtuloy ba siya sa mino or hindi dahil kanina blinking lang po siya. At ayan mga idol, napunta na po tayo sa MUI at nandito na nga tayo sa mino at normal talaga mga idol, pati yung touch wala na pong problema. Kung isa kang gumagawa ng ganito at napanood mo ang video na to at nangyari sa'yo na ganito ang eksena, pwede nyo po i-check doon banda mga idol. Kapag natanggal po yun ay sigurado maaayos nyo po yun. Kaya dito mga idol, nagulat din po ako dito. I-reball na sana ang CPU at buti na lang doon lang ang may tama at nakamura po ang may-ari dito. At sana nagakuha kayo ng idea sa paggawa nito. At ayan mga idol, normal ang charging. Meron po siyang turbo charger. Maraming salamat sa panonood.